Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian D. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong Biyernes, August 16, 2024. Ngayong araw po ay atin pong tatalakayin ang aking natutunan about po sa full armor of God, at atin pong pagtutuunan ng pansin or pagpupukusan ngayong araw ay about po sa helmet of salvation. Now, sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Sa Tagalog po, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang ating mga kalaban po ay hindi talaga tao. Ito po ay invisible, evil, at ang layunin ng kampo ni Satanas ay alisin ang focus sa ating Diyos. Masira ang magandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Gusto nilang wasakin ang original na intensyon ng Diyos sa ating buhay. And that is why sabi po dito sa ating talata, suotin daw natin ang helmet of salvation. Ngayon naman po ay dadako naman po tayo sa mga katuruan na aking natutunan. So, unang katuruan po ay Christians must wear the helmet of the assurance of salvation. Suotin po natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoong Kristo. Kaligtasan po na kailanman ay hindi po mawawala. May mga Christians po kasi na nagtatanong kung maaari bang mawala ang ating kaligtasan. Like for example, kapag nakagawa ka ng kasalanan at kapag hindi ka nakahingi ng tawad sa Diyos bago ka mamatay, ay sa impyerno ka mapupunta. Ayan po yung mga naglalaro sa isipan ng marami, But alam po ninyo, meron po tayong tinatawag na assurance of salvation, na once na tinanggap mo ang kaligtasan at biyaya ng Diyos ay hindi ka na mawawalay sa Diyos. You are forever saved. Kalawang katuruan po ay Christians saved by Christ cannot be unsaved by Satan. Yung mga Christians po na niligtas ng Panginoong Kristo ay hindi po kayang makipahamak ni Satanas. At sa ikatlong katuruan po ay Christians are inseparable from the love of God. Yung mga Christians po ay hindi kailanman mawawalay sa pag-ibig ng Diyos. At kung hindi ka mawawalay sa pag-ibig ng Diyos, that means hindi ka rin mawawalay sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. Now, para naman po sa ating application, una po, guard your heart. Guard your head with the assurance of salvation. Suotin po natin yung helmet of salvation. We know that we are secure, that if alam natin na secure tayo, ay kahit anong mangyari, hindi tayo mapapahamak. Hindi tayo mapapahamak ni Satanas. Kumbaga, isa tayong sundalo na alam natin na ligtas tayo, na safe tayo. Next po is to give your all since you have nothing to lose. Ang isang sundalo na walang mawawala sa kanya, that's a dangerous soldier. We have nothing to lose. Tayo pong mga Kristiyano, we have nothing to lose because we are eternally secure. Ang ating Panginoong Diyos, binigyan tayo ng garantiya na hindi mawawala ang ating kaligtasan. And if we have nothing to lose, sumabak tayo sa gera. Let's give our all. Bigay natin ang ating buhay para sa Panginoon. And lastly po is to gear up for the battle that Jesus is fighting for us. Maganda tayo at lumaban sa gera ng buhay. Tuparin natin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ating Panginoong Kristo. Let's fight the battle that Jesus is fighting for us. Yung pagmimisyon po ay hindi lang mission natin. Remember po, sinimulan po ito ng ating Panginoong Kristo 1,000 years ago, and we are invited in this conquest.